Isa sa mga dahilan ng pagkasira ng kalikasan ay ang illegal logging. Ano bang illegal logging? Ang illegal logging ay ang pagputol ng puno ng walang permiso galing sa pamahalang lokal na nasasakupan ng isang lugar. Bakit natin nasasabi na ito ay isang dahilan ng pagkasira ng kalikasan? Sa kadahilanan ng mga puno ay isang parte na siyang pumipigil para maiwasan ang pagguho ng bundok at para maiwasan ang baha. Ang illegal logging ay isang bagay na dapat mahinto, pero dahil may mga taong ang iniisip lamang ay kumita ng pera at hindi na naisip ang perwisyong may dudulot nito. Ang kalikasan ay isang biyaya ng Diyos na bigay sa atin na dapat nating mahalin. Pero dahil sa mga illegal loggers nito, ang kagubatan ay nasisira. Ang biyaya ng Diyos ay dapat nating ingatan at mahalin. Pero dahil sa pagtutroso na ito ay walang humpay na nakakalbo ang ating kagubatan. At dahil sa pagkalbo ng kagubatan, kaya nagkakaroon ng landslide at mga matitinding pagbaha. Magandang umaga po, Binibining Chloe. Kasama ko po dito ngayon si Ginoong Apollo na isang environmentalist. Ginoong Apollo, alam naman po natin na malaki po ang epekto ng illegal logging sa ating kalikasan. Ano po ang mangyayari kapag ipinagpatuloy ang illegal logging? Magandang umaga rin, Binibining Iya. Kapag napagtuloy ang illegal logging, mas matinding naranasan tayo ng pagbaha, pag-init ng klima, kaya kailangang matigil sa lalong madaling panahon. Salamat po sa inyong impormasyon na ibinigay. Ang susunod naman na paksa ay tungkol sa dynamite fishing. Sa isang nakakababahalang pagsulong, patuloy na lumalaganap ang gawang dynamite fishing sa ating mga karagatan. Isang illegal na pamaraan ng panguhuli ng isda na nagdudulot ng malawakang pinsala sa ating ekosistema. Ang dynamite fishing ay isang uri ng illegal na pangingisda ay nangangailangan ng paggamit ng dinamita upang mabilis na huliin ang isda. Ang pangunahing apekto ng dynamite fishing ay ang pagkasira ng coral reefs at iba pang ecosystem sa ilalim ng karagatan. Ang pinsala na dulot ng pagsabog ay nakakapinsala hindi lamang sa mga isda kung pati na rin sa kanilang natural na habitat. Bukod dito, ang ganitong gawain ay nagdudulot ng malubhang pagbawas sa populasyon ng isda na may malawakang implikasyon sa industriya ng pangisda at seguridad ng pagkain. Sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya, inaasahan natin na magkakaroon ng positibong pagbabago at papatuloy ang proteksyon sa yaman ng karagatan para sa mga susunod na henerasyon. Salamat sa sinabi mo, Ginoong Chrysler. Ngayon, kasama ko si Josh, isang mangingisda. Meron po ko sa inyong tanong. Ano-ano po ang nagiging epekto sa paggamit ng dinamita sa pangingisda sa kalikasan at sa inyong pamumuhay bilang mangingisda? Mali o hindi dapat gumamit nito dahil isa ito sa mga dahilan ng pagkakaroon ng polusyon sa tubig dahil sa epekto ng pagsabog, pagtigil o hindi paglaki ng mga isda sapagkat ang mga isda ay hindi nakuhang mabuhay, lumaki ng husto dahilan sa paggamit ng dinamita. Maraming buhay ang nawawala sa pagsuway sa batas at paggawa ng illegal na gawain ito. Hindi lang ang may buhay sa dagat ang ating inilalagay sa kapamakan, kundi ang mga tao sa likod ng masamang gawain ito. Toxic o lason ang mga chemical na ginagamit sa dinamita ay hindi mabuti para sa ating kasalusugan. Ang ating pamahalaan ay hindi pinapayagan ng ganitong klase ng panghuhuli ng isda dahil sa malaking posibilidad na tayong mga mamamayan maging ang mga nangingisda na kagaya ko ay malason na dahilan ng aming mga darasal, aming pagkakasakit o pagkakamatay. Ako bilang isang mangingisda ay umaasa at nagdarasal na ito'y matigil na at mabigyang pansin ng mga kinaukulan. Salamat sa sinabi niyo, Ginoong Josh. Ngayon, balik ulit sa inyo. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Yue at ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa reduce, reuse, recycle.
Ang konsepto ng reduce-use recycle ay patuloy na napag-usapan upang mapapatigili ang kalikasan. Sa isang pagsusuri na iuukma ang pangunahing sanhi ng reduce-use recycle sa patuloy na pag-usbong na labis na konsumo at paggamit ng materyales. Ang mabilisang urbanisasyon at industrialisasyon ay maglalagay ng malaking presyo sa likas na yaman at magre-resulta sa overconsumption. Ang bunga naman ng reduce-use recycle ay ang masusing pangangalaga ng kalikasan. Ang mas mataas na kamalayan ukol sa epekto ng labis na paggamit ng plastic at iba pang disposable na produkto ay magbibigay daan sa pagbabawas ng basura at pagtataguyod ng environmental sustainability. Maraming salamat po sa inyong sinabi, Ginoong Yue. Ngayon, kasama ko po ang mga co-owners sa isang kumpanya, sina Ginoong Neil at Ginoong Ezekiel. Ngayon, ano ang ginagawa niyo sa mga basura? At sa palagay niyo, paano natin mai-encourage ang mga negosyo na mag-adapt sa sustainable packaging? At bakit mahalaga ang recycling sa pangangalaga ng kalikasan? Ito po ang mga basura na nakikita namin sa aming eskwelahan. Itong mga bote, pwede po i-recycle sa kumpanya po namin para maging bagong-bago. Maaari natin may encourage ang mga negosyo na mag-adapt ng sustainable packaging at magsanay ng customer behavior na mas pabor sa reusable materials. At mahalaga ang recycling dahil ito ay nagbibigay daan para muling gamitin ang nagko-contribute ng materyales, nakaka-contribute sa conservation ng resources at nakakabawas ng landfill waste. Salamat sa sinabi mo, Ginoong Kreisberg. Ngayon tatanungin natin si... Sino ka nga ulit? Ano-ano ang nagiging epekto ng paggamit ng dinamita sa pangingisda sa dating kalikasan at sa inyong pamumuhay bilang mangingisda? Iyon po ang tanong. Opo. Sagot? Ito ang tanong. Ano ang nagiging epekto ng paggamit ng dinamita sa pangingisda sa ating kalikasan at sa inyong pamumuhay bilang mangingisda? Yun daw ang tanong. Opo, ayun po ang tanong. Di po ba kayo nakikinig? Salamat sa sinabi mo, Ginoong Josh.